Okay, good morning po sa inyong lahat. Dito po ay Tabsong Viewpoint. Again, ito ang channel natin po. Ito yung nakadedicate ito sa ating talakayan about sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Yung mga importanteng bagay na dapat pinag-uusapan. Yan. So, guys, pag-usapan natin yung pinaka-importanting bagay. Yung survey. According po dito sa survey, election, babasa ba? Election 2025, okay? 75% of Filipino prepare candidate who assert Philippine rights in West Philippine Sea. Yun po ay according sa survey. So, nakalagay dito, the April survey which was commissioned by Strat-based group showed that the percentage of Filipino who prepare candidate that push for Philippine sovereignty in the West Philippine Sea declined by 3% compared to the 78% of the survey conducted in February. The percentage of Filipino who think otherwise increased by 3% from 22% February to 25%. Most of those who prepare candidate who do not believe that the Philippines must assert its rights against China aggressive action in the West Philippines Sea came from Class E with 41% and ABC with 28% and D with 24%. The survey was conducted from April 11 to 14, 2025 through on interview among 1,800 proponents. It has 2% plus or minus margin of error. Ibig sabihin guys, itong survey na to, February daw 70% ng Pilipino ang gustong iboto ay yung mga kandidato na i-assert yung sovereign rights natin dyan sa West Philippine Sea. Pero after 1 month, nag-decline siya ng 3%. Umabot na lang siya sa 70%, 75%. So, anong ibig sabihin nito? Nabawasan ng 3%. Although mataas pa rin, 75%, pero napapansin natin, nagdi-decline yung support sa mga politician na gustong ipaglaban yung Ibig sabihin po nito, nagiging successful po yung lumalabas na na fake news, disinformation at false narrative na pinapakalat sa social media. Kasi usually po kasi ang mga tinatamaan ng ganito mga false narrative yung nasa laylayan ng mga natin, ng mga mamamayan, yung tinatawag na Class E. Okay, nakalagay kasi dito, the percentage of Filipino who think otherwise increased by 3% from 22 to 25%. Ibig sabihin, hindi na prepare ng mga di ba? Nakakalungkot yung balita na to. Most of these who prepare candidate who do not believe that the Philippines must assert its rights against China aggressive action in the West Philippine Sea came from Class E. So 41% yung pinakamababa to eh. Yung ABC which is nasa mataas is 28% and D with 24%. So yung nasa nasa middle. So again guys, ang nakikita natin dito sa survey nito is mukhang effective yung ginagawang pagpapalaganap ng fake news, disinformation ng mga pro-China makapili individual na nagpapakalat ng pro-China makapili statement or narratives, di ba? So, ibig sabihin nakakalungkot. Although marami pa rin ang mga Pilipino na mas prepared na iboto yung mga kandidato na ipaglalaban yung sovereignty natin sa West Philippine Sea. Pero again, unti-unti nababawasan which is hindi magandang sinyalis yan. So kailangan po talaga natin na todo effort tayo sa pagpapalaganap ng mga
information na nakakatulong na masuportahan natin yung mga kandidato na talagang may pagmamahal sa bayan at handang ipaglaban yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Again, ang reminder po natin sa mga tao ngayong election is wag po natin hayaang manalo yung mga politician na sinusuportahan ng pro-China makapili narratives or again na sumusuporta sa naratibo ng China para makuha yung ating sovereign rights natin dyan sa West Philippine Sea. Again, hindi lang po yan laban ngayong election sa mga susunod na election, every election yan. Kaya ito pong content natin na ito is mananatili ito, makikita ninyo ito. Hopefully, magpa-pop up ito sa mga susunod na election, etc. Yun po ang stand natin dito. Iwasan natin makapaghalal ng pro-China makapili in politician. Yun lang po ang ating nare-request sa ating mga kababayan kasi napakabigat. Nakakasawa na yung lagi na lang tayong natatakot sa mga ginagawang pambubuli ng China dyan sa ating West Philippine Sea. So, ibig sabihin, magkaisa po tayo mga Pilipino at ipaglaban po natin yung karapatan natin dyan. At wag po nating iboboto ang mga politician na pro-China makapili politician. Yun lang po ang talagang panlaban natin dyan sa China kasi nanghihimasok sila dito sa Pilipinas eh. So, paano natin po protektahan ang ating national security? Magkaisa tayo. Wag natin hayaang makapag-planted sila dito ng mga politician na tuta nila. Okay, tuta ng China. So, yun po ang ating assertion dito. Kaya magkaisa na po tayo. Okay? So, nakakalungkot lang itong ganitong Pero at least 75% malaking bahagi pa po rin po ng populasyon natin ang nagnanais na makapaghalal ng politician na ipaglalaban yung ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. So, pero unti-unti nababawasan yan. Kaya huwag tayong pumayag, guys. Yun lang po ang ating topic ngayon. So, sana po is suportahan natin ang mga politician na makabayan at inuuna ang Pilipinas at hindi sila pumuprotekta sa mga political personality. Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat yan. Peace.